Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ang ating topic ngayon ay itong mga signatories of confidential fund receipt under BP Sara-led DepEd non-existent ang mga ito. 405 at 5 ka-resibo mga kababayan. Ito ang example non-existent dahil sa iba't ibang pangalan. 405 ka-resibo yan ayon dito sa Rappler, ayan klarong-klaro yan. 405 ka resibo, ito yung example Pero yung pirma, tingnan nyo, isa lang ang pumirma na payee, ibig sabihin yung binayaran, yung tumanggap. Paano mangyari? Iba-iba ang pangalan Sa Digo City, ganun din ang pumirma. Sa Surigao City, bakit? Ganun din ang pumirma, isa lang. Sino kaya yung pirma na yan, di ba? Dito naman, ang dami palang Surigao City Naku sa amin to Ito Digo City. 10 lang to pero isa lang ang pumirma. Bakit ganon? Hindi, meron ng kaagad na discrepancy, di ba? Pero lahat ito ay 405 signatories of Confy Fund receipts under the BP Sara-led DepEd are non-existent. Hindi nag-exist. Kaya nga related na ito sa itong mga bagong pangalan na lumabas ngayon sa confidential fund na mga recipient. Ang dami-dami nang nadagdag di ba? Kanina nag-upload tayo ng video tungkol sa 24 yata yung kapangalan. Nag-umpisa sa mga piatos-piatos hanggang ngayon sa mga grocery na naman, yung mga patiting, di ba? Mga dudunggang, mga utso-utso. Ang pumirma pala ay isang tao lang Ito yung pirma, kaya binahagi ko to sa inyo mga kababayan para talaga maniwala kayo na meron talagang kalukuhan ang ginagawa ng Vice President sa kanyang pag-upo as Secretary of DepEd. Kasi ayon kay Luistro ay dapat ang confidential fund ay ibibigayan sa ngayon ng pamahalaan na related sa itong military, related sa national security. So ibig sabihin sa kapulisan, sa army, sa NBI, at sa iba pang sangay na national security, Coast Guard, yan, Air Force, Navy, ganyan, di ba? Dapat doon napunta ang mga confidential fund. Pero dito bakit kung saan-saan napunta ng mga pangalan, di ba? Kaya ito si Congresswoman Luistro ngayon magpapaliwanag sa authenticity, sa genuine. Sabi niya, totoo, galing talaga sa COA ang mga resibo na yan at hindi yan gawa-gawa. Well, meron palang 14 dubious names. Ito yung mga pangalan na maanomalya na wala sa record ng PSA, ng Philippine Statistics Authority. Mga gawang-gawang pangalan katulad ng Pampano, Harina, Kasim, Bacon at Pati. Ito yung mga grocery name naman daw, yung na-vlog natin kanina na mga pangalan ng grocery items na nilagay sa pangalan ng mga recipient ng confidential fund. Kaya ito si Jerbel Luestro ngayon, ang congresswoman, isa sa prosecutor sa napipintong impeachment case ni BP Sara ngayong July. Atin pakinggan ang kanyang paliwanag tungkol sa itong authenticity, yung kung tunay ba talaga itong mga resibo na ito na tinatanong ng isang anchor woman ng ANC Digital News na si Katrina. Narito ang video atin na panoorin. Good morning, and of course to all our followers and viewers. Right, Katrina. Today. Yeah, Katrina here, sitting in for Karen Davila this morning. So, Jervil, over the weekend, the House bared more names, supposedly recipients of the Vice President's confidential funds, the so-called this time Team Grocery, with names among them Beverly Pampano, Miko Harina, Ralph Bacon. So far, how many dubious names have you observed from the Vice President's list submitted to the Commission on Audit? In as far as dubious names is concerned, I think we have around 15, but we continue verifying each recipient who received confidential fund. And surprisingly, dumadami, nadadagdagan itong mga dubious names na nadidiscover natin, Katrina.
And Congresswoman, how convinced are you that these names are actually ghost recipients? Or is there any sliver of a possibility that these names may be aliases used by intelligence assets hired by the OVP? I understand, Katrina, that the subject matter of our investigation in the Blue Ribbon is confidential fund, and the same must be distinguished from an intelligence fund, no? While in intelligence fund, I understand that the military has a practice of not using real names. I am not aware of any rules or law which allow the same in confidential fund. Ito mga kababayan, sandali lang. Magtataka tayo, bakit DepEd ito Department of Education, hindi ito military, hindi ito NBI, hindi ito intelligence. Bakit mayroong confidential fund? Yun nga ang pinagtataka natin eh. Kasi ang confidential fund daw, ang purpose talaga niyan, na ibigay ng gobyerno ang pondo na yan, kasi malaking pondo yan eh, ay para sa national security. Ngayon, ano bang mga ahensya ang nasa national security? Of course, Philippine Navy, Coast Guard, Air Force, Army, Police, NBI. Ano pa ba? Paki-comment nyo na lang mga katiyats, mga kababayan, kung ano pang merong sa National Security Agency na pwedeng pagbigyan yan. Ngayon, di ba, merong sinabi si Sara na nagbigay daw siya sa PNP? Ngunit nang imbestigahan ang Chief PNP, ay nasabi nila na wala daw na binigay sa kanila si BP Sara. Kaya nagkaroon nga ng investigasyon ito eh. Kasi dapat ibigay ni Sara sa Intelligence Fund itong mga pera na ito. Ibigay niya para sa mga nangangailangan for national security. At ano bang mga ahensya na ito? Nabanggit ko na kanina, di ba? Kaya kaduda-duda kasi DepEd eh. Siyempre, binigyan siya ni PBBM ng budget na yon dahil Vice President siya eh. Malaki ang galang ni Pangulong PBBM sa kanya. Vice President eh. Ibibigyan nga yung hindi Vice President. Siya pa. Ang problema kasi, hindi ang kanyang opisina ay hindi sa National Security na office. Yan ay DepEd. Dapat kasi ang pera na yon ay mapunta talaga sa edukasyon ng mga bata, ipatayo ng mga paaralan, di ba? Kaya ngayon meron ng bagong panukala, baka ngayong taon lang na ito, sabi ni Jerbil ay gagawa sila ng batas na tatalakayin at tutukuyin lamang ang mga ahensya ng gobyerno na bibigyan ng confidential fund. At hindi yung basta lang kung saan-saan ibibigay na humihingi, di ba? Kung para sa national security, ay dapat sa mga Department of Defense ibibigay yan, di ba? Doon sa depensa ibibigay para sigurado. Huwag diyan sa DepEd, huwag diyan sa kung ano-anong ahensya ng gobyerno na hindi related sa intelligence, hindi related sa national security. Kaya yan ang maganda o tanggalin na talaga yung confidential fund na yan kasi magiging ano lang yan. Magiging mitsa ng kurakot. Di ba? Magiging ano siya eh. Ang laki-laki kasi na pondo niyan eh, 500 million eh. Kaya kurakutin talaga yan, di ba? Kaya imbis na kung ako ang mambabatas, imbis na magbigay ng confidential fund, ay wag nang gawing confidential fund kasi ang confidential fund maitatago eh. Kaya naglakas loob si BP Sara na kurakutin, di ba? Kasi maitago, kasi confidential. Kaya maganda diyan, hindi na confidential, di ba? Iklaro yung pagbigay ng pera para sa budget, kung anong babadgetan at wag nang magbigay ng mga peking pangalan. Kasi sa sa intelligence ay hindi daw sila nagbibigay ng totoong pangalan para sa seguridad. Pwede naman yan. Pero pwedeng merong pangalawang record book na doon talaga ilalagay ang mga totoong pangalan, totoong pirma ng mga tao. Simple lang naman yan. Huwag nang magbigay ng confidential fund sa anumang mga ahensya na hindi related sa intelligence at national security. Napakasimple. Balik tayo kay Congresswoman Luistro. Matter of fact, to distinguish intelligence from confidential, ito pong intelligence binibigay sa law enforcement like the military, the AFP, and the PNP, as distinguished from confidential fund which is given to civilian employees with
national security mandate, no? And I don't think that the law, the Joint Circular number 2015-01, has a provision which expressly allows the use of fake identities, or should I say confidential identities, to hide the personalities of the real recipients of the confidential fund, no? Ito ang ito ang loophole, ito yung butas. Bakit pinayagan na gumamit ng mga pangalan na piki, pangalan na hindi totoo, mga imbento-imbento? Diyan kasi makikita na pwede pala to. Kasi hindi na to maimbestigahan kasi mga piking pangalan. Makalusot na to. Kaya nakagawa sila ng mga ganyan. Dahil din sa mga na yan, batas-batas na mga piking pangalan gagamitin. Kaya dapat merong pangalawang, sabi ko na, record book, pangalawang resibo na totoo na kung sino talagang tumanggap, yun ang pumirma at ilalagay ang totoong pangalan. Yung unang record, unang receipt, yun yung for confidential, na mag-alias-alias lang. Dapat ganun, di ba? Mga kababayan, ano sa palagay nyo? O kaya tanggalin na yung mga alias-alias na yan. Bakit mag-alias-alias pa? Pera ng bayan yan eh. Dapat klaruhin kung saan napunta yung pera natin. Ako nasa 4,000 a month ang tax ko eh. Malaki na yun. 2 sakong bigas na yun, di ba? 2 pamilya na ang makakain ng bigas nun sa isang buwan. Tapos napunta lang sa mga ganito. Lalo na yung mga sumweldo ng 100,000, di ba? Kada buwan, mas malaki ang tax nun. At napunta lang dito kina BP Sara. Nilalaro lang yung pera natin, yung pinagpagura natin. Sila yung mayaman, di ba? Grabing mga tao to. Pera ng bayan, pinaglaruan. Kaya hindi tayo matutulad sa Amerika eh. Sa Amerika walang mga ganyan na mga nakaw-nakaw, wala. Kahit sintabos doon ay ikukulong ka talaga sa kapag public servant ka, nagnakaw ka kahit piso lang, kakasuhan ka talaga. At karamihan doon sa kanila, mag-resign ka agad para hindi nalalaki ang kaso. Dito sa atin, walang resign eh. Kumakapit tuko. Kapit tuko talaga, katulad kay BP Sara, kapit tuko, ayaw mag-resign. Ganon din si Digong, gustong bumalik pagka-presidente. Grabe. Tawag ko nga sa kanila, mga buni. Mga buni-buni. Mga buni, di ba? Makati, bumabalik kahit anong gamutan, bumabalik ang buni. Ganon. Alright, balik tayo kay Gerbel Luistro. Isang matapang at matalinong abogado na isang congresswoman. At isang prosecutor ngayon sa napipintong siya yung prosecutor eh. Sa napipintong impeachment case ni BP Sara sa July pa daw, sabi ni Chis Escudero, ay hindi in-approve yung request nila ni Chis na dapat ngayong June lang. July na daw. Anyway, isang buwan lang naman. Pagbigyan na lang natin si Chis kasi baka nagbakasyon pa nga sila. Alright, so balik na tayo sa ating balita, courtesy ng ANC Digital News. We are maintaining the position that the Joint Circular is intended to have a clear accounting, a true accounting of the disbursement of public funds, and that includes confidential funds. So we submit that dapat ay well accounted pa rin itong mga utilization ng confidential funds, so we speak. Some of these may have already been tampered with before it was divulged to the public. How do you actually convince the Vice President and her supporters that there is no truth to allegations that these receipts that are being posted to the public have not been tampered with? Well, as far as we are part of the committee which investigated the OVP Confidential Fund and even the DepEd Confidential Fund, I am morally certain that the documents are genuine. As a matter of fact, these documents came from the Commission on Audit on our issuance of subpoena duces tecum, At ito naman pong mga dubious names na to were discovered during the investigation na.
Even us, we did not anticipate that we will be discovering all these names, no? It all started with the notice of disallowance na gusto sana naming maklaro, and apparently wala po tayong satisfactory explanation na nakuha both from the OVP and the DepEd. Reason why we pushed through with the investigation. Going back to your question, we are confident that the documents are genuine. Ayan, klarong-klaro yan. Kay Katrina, yung anchorwoman na nagtanong kung genuine ba daw yung mga resibo na nandyan ngayon sa Congress. Totoo talaga yan, Katrina. Totoo. Dahil ito na, nagsabi si Madam Jerbel Loestro, di ba? Isa ito sa, ngayon, pinakamagaling na attorney diyan sa Congress. Magaling, alam ang batas. Kaya lagot si BP Sara. Akala ko naman attorney si BP Sara at kaya niyang harapin itong mga ganitong kalibre, ganitong utak. Hindi kaya eh. Hindi masagot ni Sara yung mga tanong nito noon sa Congress. Dahil talagang ng mga tanong, itong tatamaan ka talaga, di ba? Kaya minabuti ni Sara na hindi na magsalita. Kaya yun, nabansagan tuloy na ano-ano na lang tawag kay Sara eh. Pinadilat-dilat lang yung mata at naalala nyo ba? Na dahil sa napikon na si Sara sa mga tanong, sabi ni Sara na walang batas-batas. Walang batas-batas dito. Oh, tama ba yan? Sila yung gumagawa ng batas eh, tapos walang batas-batas. Ano ba yan? Parang nasa na tayo, barbarian na tayo kapag walang batas. Di ba yun ba yung nila Sara? Gusto na community, gustong komunidad, yung mga barbarian, walang batas-batas. Yun ang nagisnan niya eh. Baril lang eh, tukhangan lang eh, walang batas eh. Mabuti pa yung sa NPA, mayroon silang kangaroo court. Yung kangaroo court, yung shortcut na court eh. Wala nang di ba? Husgahan ka kaagad, ibaon ka. Kina Sara, wala talaga eh. Yung tukhang, barilin ka lang, walang court eh. Mabuti mga yung sa NPA, mayroon pang kangaroo, di ba? Tatanungin ka pa doon at kung mali ang sagot mo, ay doon ka mayari. At kung makalusot ka, ay pwede kang palayain ng NPA. Pero kina Sara sa tukhang, wala talaga eh. Kapag nasa listahan ka ng tukhang, kung merong kangaroo court, itong kanilang tukhang, kayang korte yan? Grabe, walang talaga. Talagang murder talaga ang ginagawa. Grabe. At sabi niya 43 ka murder, 43 ka witness daw sa sa ICC ngayon na nandoon sa prosecution ng ICC. Hindi daw yun enough yung 43 murder para kasuhan si Digong ng crime for humanity. Grabe no? Ano bang gusto niyang doon? Kailangan ba talaga i-prove na 30,000 ang napatay ni Digong bago siya kasuhan ng crime for humanity? 40,000, 43 na yun eh. 43 ka witnesses, 43 ka kaso ang unang pinalabas ng ICC na tinatawag na 001 document. Yun yung pinakauna, yung 43 ka namatay at merong 43 ka witness at 43 ka kompletong records. Kaya sabi ni Sara, bakit pwede ba yung 43 lang? Ano ba sa tingin niya ang buhay ng tao? Kahit lang 3 eh. Kahit isa lang pinatay mo, may kaso ka eh. Tapos sasabihin ni Sara na 43 lang yan eh. Hindi ba yan pwedeng crime for humanity? Ano bang gusto niya? Patayin niya ang lahat ng tao sa Pilipinas para sabihin na crime for humanity? Napakabubo. Diba? Maraming ang nag-comment na ano bang klaseng tao yan? Hindi pa ba crime yung nakapatay ka ng 43? 43 lang nga lang. 43 lang yun ha. Yun ang pinakamatibay na mga ebidensya, yung 43 ng prosecutor ng ICC. Yung iba na mga walang gaanong detalye, hindi na yun isinama. Pero all in all, di ba, 30,000 plus ang namatay sa panahon ng tukhang. At ang well documented at yung talagang dokumentado ay 6,000. Dokumentado yun ng pulisya. Yung iba hindi na yun documented. Pero all in all, 30,000 pero well documented is 6,000 na pinatay. Hindi pa ba yan crime for humanity, mga kababayan?
Yan ang susunod natin na video. Yung katangahan na hindi daw crime yung pumatay ka ng 43 katao at 43 ka-witness, ay hindi daw yun enough para kasuhan si Digong. Grabe. Ano ba tingin nila sa buhay ng tao? Kahit 2 tao lang ang pinatay mo o isa, makulong ka na dyan. Diba? O patuloy tayo dito kay Jervil Luistro. There have also been repeated calls to file, or rather to pass measures or laws that would strip the Office of the Vice President and other agencies not directly related with national security, to strip them of their confidential funds. Do you see this motion prospering in the coming Congress, considering, again, the negative sentiment against critics of the Dutertes? I totally agree that the confidential fund needs to be clarified when it comes to the purpose of the same. No, it's high time already that we make a law about who is entitled to have this confidential fund. Ayan, yan ang yung sabi ko kanina, na dapat klaruhin na, hindi na yung maglagay ng kung ano-anong pangalan, at klaruhin din ng ahensya na tumanggap kung related ba yan sa national security at intelligence. Ang national security, katulad ngayon sa itong nangyari sa China versus Philippines, that is national security. Yung pagtatawag ni Sara ng revolusyon, yan ay national security. Itong sobrang mga pagbaha, mga dilubyo, pwedeng mahulog din yan sa national security, kaya pwede dyan gagamitin yung pera. Pero para sa akin, para wala nang makurakot na pera ang mga opisyal ng gobyerno, ay magtayo na lang ng departamento ng Pilipinas na bagong department. Ito ang tatawagin na Confidential Fund Department. Di ba? Ano sa palagay nyo, mga kababayan? Di ba? Yun na lang, di ba? Kaysa magbigay ka doon sa isang departamento, bigay ka na naman dito, andin kurakutin lang yung pera ng bayan. Para isang investigasyon lang, yun lang yung maimbestigahan, ay magtayo ng bagong ahensya, the Confidential Fund Department. Di ba? Confi Department. Maglagay din doon ng secretary, di ba? At yun ang bibigyan ng budget para klarong-klaro mamonitor kung saan napunta yung mga budget. Di ba? At pangalawang suggestion ko pangalawang tingin ko diyan, ay doon na mismo ibigay sa, halimbawa, sa Philippine Navy. Doon na magbigay ng confidential fund sa kanilang pinaka-chief doon. Halimbawa, sa Philippine Army, magbigay din doon. Di ba? Pero mas maganda talaga yung mayroong isang departamento for confidential fund. At doon na lalapit yung mga sangay na nangangailangan ng pondo. Halimbawa, nalapit doon ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy, Philippine Army, Philippine Police, NBI, lahat ng mga nasa national security agencies ay lalapit ngayon sa ahensya na tinatawag na Confidential Fund Department. Di ba? Yan ang genius na pag-iisip. Bakit ibigay kahit kanino? Talagang ibubulsa yun. Di ba, mga kababayan? O tapusin natin ang video. Pertaining to the offices who is qualified to be given confidential fund, no? I understand that the purpose of confidential fund is to promote national security. So it is really a question, even during the time of investigation, qualified ba ang DepEd na magkaroon ng confidential fund? Qualified ba yung iba civilian offices na magkaroon ng confidential fund? Ayan, civilian offices yan DepEd yan Qualified ba yan? Dahil nga lang Vice Presidente, kaya pinayagan na lang ni PBBM na mabigyan. Kaya dapat klaruhin na tama itong suhestyon ni Luistro na gagawa sila ng bagong batas tungkol dito sa confidential fund, kung ano lang ba talaga na mga tao sa gobyerno ang pwedeng mabigyan ito. Magandang suhestyon. Okay, so ending na tayo. So we will be welcoming a healthy debate on the matter, no? To finally determine sino ba talagang mga opisina ang dapat magkaroon ng confidential fund. And after thorough deliberation, perhaps we need to legislate
to make it as a rule kung sino talaga ang dapat na pagkakalooban ng confidential fund. Ayan, so yan ang genius move. Yan ang genius na utak, di ba? Kaya bumilib ako kay Luis Tro eh. Parang yung isip ko ay parang nakumplemento niya, di ba? Ang iniisip niya ay nakumplemento, parang ganun din ang iniisip ko. Yan yung mga genius na pag-iisip. Hindi yung bigay ng bigay lang kahit kanino, sinasayang yung pundo. Pera ng bawat mamamayan na may trabaho, di ba? Mga nag-opisina, yung may mga trabaho na malaki ang sweldo, ay dapat umangal na tayo dahil napakalaki ng naibigay natin na tax, di ba? Tapos hindi ginagamit, ninakaw-nakaw lang, di ba? Itong mga DDS ang tapang-tapang pero hindi yata nagbabayad ng tax eh. Karamihan dyan ay hindi umabot sa taxable income eh. Tapos sila pa yung galit. Dapat ang magalit ay yung mga malalaki ang sweldo na nagtrabaho kasi malaki din ang taxes, di ba? Dapat tayong malalaking taxes ang talagang magagalit ng grabe. Yung galit, mga DDS, wala kang mga trabaho eh. Kaya sumasali sa rally para mabayaran. Karamihan dyan, di ba? Yan ang katotohanan. Alright, so mga kababayan, ako'y magpaalam na. Bato-bato sa langit, tamaan o magalit. Ang pikon ay laging talo. Hanggang sa muli, God bless us all at huwag kalimutan i-subscribe ang ating channel. Paalam!